Senador Tito Soto as Senate President, pinipersonal ng mga Senador minority na identify Maca Duterte, katulad po ni Marcoleta at saka Bato de la Rosa. Kasi si Marcoleta pumapatol pala yun sa interview. Nakikinig sa mga interview sa media, at pag ini-interview si Senator Soto at hindi niya nagustuhan ang mga sagot, dinadala sa plenaryo at tinatanong ang Senate President kung bakit ganun sumagot. Hindi ko alam kung bakit ganun kababaw. Alam nyo, pag kayo in-interview ng media, taong bayan po ang nakikinig dyan. At kung ano man sasabihin ng sino mang politiko ini-interview ng media, yun po ay kanyang opinion. Hindi po yun opisyal, opinion lang yun. Dahil ang opisyal na ginagawa ng halimbawa Senador, Senate President ay sa plenaryo or sa mga budget o sa mga hearing. Pero kung sa media, ini-interview at ano man ang sinasabi, yan po ay sariling opinion. Eh bakit parang pikon na pikon itong si Senator Marcoleta kapag ini-interview si Soto at nagbibigay ng opinion sa media na ang nakikinig ay taong bayan? Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit pati interview ng Senate President ay pinakikialaman nitong grupo ng mga Maca Duterte Senador? Di ba? Ito pa yung isang masakit na ginawa ni Senador Bato. Itinuturing pa niya na para daw non-time show. Parang TV show na lang daw ang gimmick ng Senado at ginagawa. Masakit yan sa isang Senate President na veteranong senador. Ito, pakinggan po ninyo ito si Bato de la Rosa. I came across with the news. Yeah. Now, when the Senate President was asked by certain Christian Esguerra, ayan, kilala ko yan dahil dating ABS-CBN the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you are not the majority leader, you are the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one, mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na puro gimmick ang ating tinitingnan dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot, which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President. Ayan yung sinasabi natin. Bakit kasi yung interview sa media ay dinadala, nagiging issue? Lahat naman po kayo na mga senador, kahit sino, entitled na kayo magpa-interview, wala namang bawal. At lahat ng sasabihin niyo dyan, hindi naman yan opisyal. Yan ay yung opinion lang tulad ng sinabi ko kanina. Ang opisyal ay sa plenaryo. May debate kayo dyan, may talakayan kayo dyan, at sa mga public hearing. Bakit ito si Bato de la Rosa sasabihin para daw non-time show sa television, TV non-time show, di ba? Masakit yun sa isang Senate President. Tsaka yung dating ng paliwanag ni Bato de la Rosa sa aking opinion, para bang kanyang pinapagalitan yung Senate President. At kanyang tinuturuan ng Senate President, bawal na bawal po yun sa kanilang rules. Nakakapagtaka itong mga senador. Ito si Marcoleta, ganyan din ang ginawa Yung ginamit niya yung mga interview sa media at binabanatan ng Senate President. Labag po yan sa Senate rules.
Hindi pwedeng diktahan, pagsabihan, o turuan yung presiding officer o Senate President. Dapat kinikilala yung Senate President, presiding officer, kung ano ang kanyang mga rules. Itong kanilang dinalang issue ay galing sa media. Interview sa media. Ano ba itong mga senador na ito? Hindi nila alam yung kanilang parliamentary courtesy. Hindi nila alam yung kanilang parliamentary procedure. Kung ano ang dapat gawin. Hindi ako nagmamagaling pero basahin natin yung kanilang rules. O alamin natin yung kanilang rules. Bawal na bawal po yan. Kung meron kayong pagtutol sa rules at sinasabi ng presiding officer of Senate President, dapat tatanungin lang for clarification at magbigay kayo ng sarili nyong malayang pananaw kung ano ang inyong paniniwala. Pero ang dating na parang inuutusan nyo, inaatake, ay mali yan, below the belt yan. Nawawala yung pagiging professionalism. Bakit kaya ganun ang ating mga senador? Si Marcoleta, abogado pa naman, kaibigan ko pa yan. Si Bato ay dating police, director general pa, investigador. 3 taong mahigit ng senador. Hindi pa niya alam yung parliamentary procedure, parliamentary courtesy. Respeto. Ulitin ko, ang topic sa media, wala yan. Pag ini-interview ang isang politiko o Senate President man o senador, kasi yan isa media lang. Hindi yan opisyal. Yun ay kuro-kuro lang. Yun ay opinion lang. Yun ay interpretation lang nila. May mali ba sa kuro-kuro at interpretation at opinion? Galing sa isang tao? Wala. Opinion yan eh. Respeto ang kailangan. Kaya tuloy, ayaw ko na sanang gawin ito na para bang ako pa yung nangangaral sa kanila pero napipilitan ako eh. Kasi parang hindi nila alam kung ano ang kanilang trabaho, kanilang posisyon, at kung gaano kataas dapat yung level na kanilang dapat ginagawa. Parang ang baba ng level. Parang hindi alam ang kanilang obligasyon. Hindi naman tayo papayag. Ako, alam ko ang kanilang obligasyon. Alam ko yung kanilang dapat mataas ang level. Pero kanilang ginagawa, mababa. Diyan kayo magpakagaling ng debate sa Senado dahil trabaho nyo yan. Kung anong issue dyan. Hindi yung trabaho ng media, trabaho sa media, o interview ng media, pinakikialam at ginagamit pang issue. Wow naman. Only in the Philippine Senate. Only in the Philippine Senate. Sa ibang bansa, hindi po dinadala sa plenaryo ang mga interview sa media at opinion sa labas ng Senado. Wow! Kaya tayo minamaliit ng ibang bansa eh. Kaya tayo pinagtatawanan ng iba eh. Ang tataas ng inyong mga posisyon, parang hindi bagay sa inyong sinasabi. Ang tataas ng inyong posisyon, parang hindi nyo alam kung hanggang ano ang inyong responsibility and accountability. Yan ang malungkot. Opinion ko ito. Observation, analysis ko sa inyong mga ginagawa. Issue lang, walang personalan. Please like and share. Subscribe kung hindi pa dito sa aking mga channel. MA Pinoy TV at yung isang channel natin, Mike Abe Opinions.